Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor June, for leading us a prayer. Una po sa lahat, nais ko pong papurihan ang buhay na Diyos, na buhay pa po ako. Amen. Praise God. Sa dami po ng pagsubok po namin, magkasunod po kami na-confine ng aking may bahay. Na-dengue po siya, di ko na po siya nasikaso. Salamat po sa mga nag-asikaso. Sa mga CU po niya, very important po ang CU, sa Joyful Hearts. Lalo na po doon sa mag-asawang nagpuyat po para po sa kanya. At of course, sa mga Lion of Judah ng CU, ang Church Council, Tunelo Good, salamat po sa inyo. Lahat po nang nag-pray po sa amin. Salamat po sa inyo. No, last Saturday po ay na-endoscopy po ako dahil mayroon po ako internal bleeding na hindi humihinto. Praise God, I do believe I'm healed. At pinilit ko na lang po lumabas ng Lunes dahil magang-magana po itong wala na sila makitang ugat pa. For more than 60 hours, hindi po ako kumakain. Wala pong pagkain, hindi na rin ako uminom po ng tubig, pinyagad ko na. At pumasok po ako doon na medyo malakas, so lumabas po ako, tinutulungan na lang po nila akong tumayo. Ngayon po, binibigyan po ako ng kalakasan ng Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God po. May plano pa po ang Diyos. At ang unang plano po niya sa gabing ito ay sermonin ko po kayo. Amen. Praise God. God is good. Di ba mabuti ang Diyos? Amen. Whether we live or we die, we belong to the Lord. Wala pong problema ang kamatayan for as long alam natin saan tayo pupunta. And I thank the Lord, buhay pa po ako, meron pang plano ang Panginoon upang magkasama-sama tayo at marami pa tayong agawin na kaluluwa kay Satanas. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, sa buwan pong ito, February po, sakto na po ngayon, at kaya nga po ako naka-red. No? Anyway, may bagong topic ho tayo, praise God. Understanding the God kind of love. Understanding the God kind of love. We need to understand kung ano po talaga ang pag-ibig because nowadays, marami po ang confused kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. But before that, bakit po importante? Gusto ko pong gawing introduction po ito, Ephesians 3:16-20, NLT. Pwedeng sa NLT po ang Ephesians chapter 3:16-20. Ang Ephesians 3:20, ito po yung now to him who is able to do exceedingly abundantly. Alam niyo na po yan, no? Pero tingnan niyo po ito. Why? Dito po in-explain Paul na kung bakit napakahalaga. We need to understand by the power of the Holy Spirit kung gaano kamahal ng bawat isa ang tao, ng Diyos ang tao. Because marami pa po sa atin hanggang ngayon ang tingin po natin sa Diyos para siyang mabagsik na Diyos. Na magkamali ka lang ng konti para tatamaan ka ng kidlat. That is not the God that we serve in the Bible. Makasalanan pa tayo, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak. Ganun po siya kabuti. And that's why we need to renew our minds kasi po, kung ano ang settings ng minds mo, kung ano po ang nakaset sa mind mo, that's what you believe and that's you will live for. And that's you will get. What you believe is what you will receive. If you believe na mabuti ang Diyos at mahal ka ng Diyos, dadanasin mo kapatid ang pag-ibig ng Diyos. Manyad kong monitor kaya ni bang ako medyo kakain, kaya po tapagal ko. O kaya sikan mo yung bagyasar sa kain. Nakamarine, nagkakitang mag-feedback yan. Okay, sabi po dyan, I pray that from His glorious, unlimited resources, this was Paul praying for the Ephesian church sa taga-Ephesus. Sabi po niyan, pinagpe-pray ko from His glorious, unlimited. Ano yun po yung unlimited? No, walang hanggan, hindi mo masukat resources or yung pong pinagmumulan, He will empower you with inner strength, in your inner being, sabi diyan, through His Spirit. And then next verse, please. Sabi po diyan, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Nananatili po sa ating mga puso si Kristo kapag tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sabi po diyan, as we trust in Him, He will make His home in our hearts.
Your roots will grow down into God's love. Kapag nagtitiwala ho tayo, lumalalim ho tayo yung ugat po natin sa pag-ibig ng Diyos at tayo po ay lumalakas. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, lumalakas ka. You need to believe na kahit na balasubas ho tayo, marami tayong kasalanan, mahal tayo ng Diyos. And then ang sabi po dyan, and may you have the power to understand. We need power galing po sa Holy Spirit because we can never fully understand the love of God sa atin po without the guidance, without the Holy Spirit empowering us. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang makuha lang po talaga natin kung gaano tayo kamahal ng Ama. And then ang sabi po dyan, may you have the power to understand as all God's people should. Lahat dapat ng mga anak ng Diyos. Na alam po natin, ng bawat isa sa atin ay mahal niya at wala siyang favorite. Amen. Kung bakit nang pinagpapala yung isa kaysa sa isang Kristiyano, dahil mas naniniwala siya na mas mahal siya ng Diyos. Dahil mas naniniwala siya mas mahal siya ng Diyos, mas masunurin siya sa Diyos. At dahil mas masunurin siya sa Diyos, mas nararanasan niya ang pagpapala ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Pero walang paborito ang Diyos. Nasa sa atin. That's why tonight or this whole month po talagang mabago pong isip po natin na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong mapahamak kahit sa mundong ito. Then sabi po niya, and all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Sabi po diyan, mag-graphs natin. Mabigyan tayo ng enablement, the power to understand kung gaano, how wide, how long, how high, and deep. Gaano ba kalawak, kalayo, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po natin ito manirip. Hindi po natin ito maabot. Ang gusto lang paabot po ni Apostle Paul ho dito, kailangan kang maniwala na mahal, na mahal, na mahal, na mahal ka ng Diyos kahit ganyan ho tayo. Amen. Verse 19, ang sabi po dyan, may you experience the love of Christ. But why? Because hindi po lahat na-experience sila ang love of Christ. Kaya ang prayer po ni Paul sa mga taga-Ephesian Church, may you experience, kahit ito pong prayer po natin dapat na ma-experience talaga natin ang pag-ibig ni Kristo, though it is too great to understand fully, then you will be made complete. Ito po yung maganda, you will be made complete. Hindi ko po talaga maintindihan to kung gaano po yung complete po dito, no? May walaya ka rin. Then you will be made complete with all the fullness of life. Ayan, may balik niya. The fullness of life and power that comes from God. Wow! Ano po ibig sabihin dito? Kapag naniniwala ka at ini-embrace mo, niyayakap mo na mahal ka ng Diyos, kumpleto ka. At kahit wala kang bank account, wala kang pera, alam mo kumpleto ka. Kapag kailangan mo ng kumain, bibigyan ka ng Diyos. Meron kang kailangan gagastos, bibigyan ka ng Diyos. Bakit? Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. But you need to understand and believe na wala ho sa ating mga ginagawa kung bakit tayo mahal ng Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ito po yung pag-aaralan po natin sa buong buwan. There is nothing that we can do to add to the love of God, and there's nothing we can do to subtract from the love of God. Hindi mo na pwedeng bawasan o dagdagan pa ang pag-ibig ng Diyos. Lagi kang mahal ng Diyos, kapatid. You need to believe that. Sabi po ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Bakit? Mahal po tayo ng Panginoon. To those who are in Christ Jesus. And then tuloy po natin, napayariketa pong 20 po. So yung pong binasa natin kanina mula po sa verse 16 to 19, if you believe you are empowered by the love of God, nadala ng Holy Spirit sa iyo. And then, ang sabi sa verse 20, now, all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us.
Ano po yung at work within us? The power of the Holy Spirit. Yung love na daladala ng Holy Spirit. Ang nagdadala po ng pag-ibig, ang Holy Spirit na nasa atin po ngayon. When we receive Jesus, we receive His Spirit, kasama po yung pag-ibig po niya. This is the mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Ibig sabihin po dyan, kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos at nagwo-work yan sa iyong puso, alam mo, walang imposible. Alam niyo po kung minsan, minamalit po natin pag-ibig ng Diyos. Kung minsan meron kang hinihingi sa Lord, Lord, kailangan po namin ng sasakyan, pwedeng kahit tricycle na lang. Anong palagi yung sasabihin ng Diyos? Ay buti na lang anak, hindi ka magastos. Lord, kahit second hand lang po. Alam niyo po, kung kailangan nyo ng brand new, ba't din nyo sabihin sa Ama? Ano po sabi ng Romans 8:32? Kung hindi pinagkait ng Ama, si Jesus, hindi ba niya ibibigay lahat, graciously give us all things along with Christ? Tingnan niyo po yung verse na yan. He who did not spare His own Son, hindi niya pinagkait. Enepeg may mut. Para ka nagkabangpangan natin dyan niya po. Enabaybingay gana-gana. When you pray small things, para mong ini-small ang Lord. But when you pray big things, of course, dapat tama po yung motibo po natin. Sabi po ni James, kung mali ang motibo natin, hindi tayo makakakuha. Amen. But my point here, kapag humihingi ka sa Ama, binigay na niya si Jesus. Kung ano talagang kailangan mo, huwag ka nang maarte, huwag ka nang pakipot. Itodo mo na. Bakit mahal ka ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Amen. Kung humihingi ka ng bahay, hindi, huwag mo sabihin, Lord, kahit yung sa kwarto lang. Apulo kayo. Kung ano po yung kailangan nyo, kasi po, ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ito, basura lang sa langit. Amen. You need to believe. Huwag mo yan, Lord, huwag tayong maniwala na, kahit na hanggang maintenance na lang ako, Lord. Hindi, gusto ng Lord, fully tayo, recovered. Kaya sa akin ko po yung tinuturo ng Panginoon na fight the good fight of faith. Si Satanas po, binibigyan niya ako ng okay na ka na niya kapag hindi na dumudugo yung sikmura mo, okay ka na kahit mag-dialysis ka na, tuloy-tuloy. Hindi, sabi ko, this time, kailangan ko nang lumabas ng dialysis. Dahil yon ang kalooban ng Diyos. By His stripes, we were healed. Sa mga sugat niya, amen. Sa mga sugat po niya, alaalaning idagdaging monitor, Kenneth. Sa mga sugat po niya, tayo'y pinagaling na. Amen. Maniwala po kayo. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Andiyan makanyang ka pa, mahal ka ng Diyos. Amen. So ito po ang pag-uusapan po natin sa buong buwan, understanding the God kind of love. God kind of love, isang maka-Diyos na uri ng pag-ibig. At ang unang pag-aaralan po natin is the God kind of love that is not self-centered. Let me read from 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Heavenly Father, maraming salamat po at nandito po kami sa iyong presensya. Naniniwala po ako, Panginoon, wala pong aksidente kung bakit kami nandito ngayon. Lalo na po sa mga bisita po namin. Lord, ipahayag niyo po ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ipaunawa niyo po sa amin, banal na Espiritu, ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan upang ang bawat isa po sa amin ay maranasan ang pag-ibig ni Kristo sa bawat araw na pinagkakaloob po ninyo. Sa amin pong pagtanggap ng iyong banal na salita, banal na Espiritu, hayaan niyo po magkaroon po ng kagalingan sa aming kalagitnaan.
magkaroon po ng kaligtasan, Lord, kapayapaan, kagalakan sa aming kalagitnaan. Salamat po, sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at lahat ng kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Wait lang po. Now, marami po ang nag-aano po ng pag-ibig ng Diyos. Ito lang po marami pong definition in the Bible, no? Pero ito lang po, sapat na po ito. Ito po nabasa po natin. Love is patient. Amen. Alam niyo bang mapagbata ang Panginoon po sa atin? Kaya nga po kung hindi ka mapagbata, hindi talaga tunay ang pag-ibig mo. Ang patient po in the Old English is long-suffering. No, nagtsatsaga ho talaga. Pero ang ating pag-usapan dyan, sa dami po ng mga definition dyan, yung it is not self-seeking. Kaya ito po ang pag-usapan po natin. Yung pong the God kind of love that is not self-centered. So mag-start na po tayo. Number 1, the God kind of love is not self-centered because the God kind of love comes from a holy God. Itong uri po ng ito pong maka-Diyos na pag-ibig, ito po'y galing po sa isang banal na Diyos. No, true love can only be found in God. Saan po natin na makikita po yan? 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. 1 John 4:16. And we know and we rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Now take note, hindi po pwedeng baliktarin yan na love is God. Hindi po sinasamba ang pag-ibig. Hindi po love is God. Mali na po yun. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang mga tao po ngayon, katulad ng sinabi ko kanina ho sa inyo, ano po yung pinaka-familiar na definition po ng love sa inyo? Love is? Talaga gagawin sikat po yun, no? Love is blind. Dali po, no? Yung pong mga mata ko, nagbabasa po. Na ako man kikiyak eh. Love is blind. No? Marami na po ngayon. At namamali po sila. Siguro yung iba po sa inyo na ano nyo, I love your shoes. Para pong nagiging mababa. Love is sacred. Love is holy because God is love. Hindi po natin ginagamit yung love na yun. Meron pong 3 uri ng pag-ibig na dinefine po. Noon po, ito lang yun, yung eros, love, about po sa sensual or sexual love, phileo, about friendship love, at saka po yung talagang dapat na love na meron tayo is agape love, unconditional love, the highest form of love. Ngayon po, meron na po yung, kung nabaltaan nyo po yung pinakasalan po niya yung truck niya, pati yung Eiffel Tower, pinakasalan po yung crocodile. Iba't ibang klaseng love po ang tawag po nila ngayon dyan. But that is foolishness, that is evil. Ano pa pong love po ngayon? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. That is not love, that is lust, kalibugan, kamunduhan, kademonyuhan. God is love. Hindi po gagawin ng Diyos ngayon na magbabago na ang Diyos sa kanyang kaisipan. Ang Diyos po, wala siyang dapat baguhin dahil perfect po siya. Kung ano ang sinimulan niya noon hanggang ngayon, hanggang sa magpakailanman, hindi magbabago ang Diyos. Kasi kung nagbabago ang Diyos, hindi siya Diyos. Ang Diyos po, ganap siya, perfect siya. Ang tao lang ang nagbabago, sinasabi nila, ngayon ang Diyos tanggap na niyang ganito. Hindi po. Kailanman, ang sabi po niya, ang kanyang mga salita ay magpakailanman. So, hindi nagbabago ang batas ng Diyos. Amen. And that's why we need to understand na ang pag-ibig po, walang pwedeng magbigay po ng definition ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Because God is love. Hindi ang mga taga-LGBTQ, hindi po ang mga senador, o kung mga kongreso gumagawa ng mga batas, o kung sinong Poncio Pilato, wala pong pwedeng magbigay ng kahulugan ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Magugulo po tayo kasi marami po ngayon,
They depend on their own knowledge, experiences, and interests kung paano nila bigyan ng kahulugan ang pag-ibig. But that is wrong. Sapat na po ang salita ng Diyos upang makita natin kung ano ang tama, kung ano ang banal, kung ano ang pag-ibig. Amen. I hope ito po yung, may silang po itong first point na ito, but kailangan po natin maunawaan bawat isa sa atin na hindi ikaw, hindi ako ang pwedeng magbigay ng kahulugan ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Ang pag-ibig po, hindi po siya feelings. Hindi siya emosyon. Dahil nung binigay ng Ama ang kanyang anak sa atin, wala siyang feeling sa atin na kinikilig siya. Basta ang Diyos ay pag-ibig. Mahal niya tayo, kaya niya binigay sa atin ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Amen po ba? So, dahil ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos, siya lang ang dapat pong magbigay ng kahulugan sa atin. Wala nang iba pa. Kaya kung ano man po yung maling mindset po natin about pag-ibig, dapat po mawala po yan. Amen. Matama po yan. According sa word po ng Panginoon, sa word ng Diyos. So nobody can tell what true love is except God alone. Remember that. Walang pwedeng magsabi kung ano talaga ang tunay na pag-ibig, kundi ang Diyos lang. Amen. Hindi yung mga LGBTQ, hindi po sila. Ang problema po nila, hindi nila nasosolve. Ang problema ng tao hindi mo masosolve. Bakit mo bibigyan ng kahulugan ang isang banal na salita? Amen. Yung mga problema po nila sa personal, hindi po natin ma-extend ang buhay po natin na kahit isang araw. Tapos magmamarunong po tayo. Ang kailangan lang po natin magtiwala sa salita ng Diyos. So God Himself is the best example of selfless love when He gave His one and only Son to die on the cross to save us from hell. Ano pong verse ito? Balo? John 3:16. Kayo malabat na kayo, ako sasagot dito ng kaya. Pastor ko pa mo. John 3:16 po. Napakahalaga po ng verse pong ito. For God so loved the world. Ganito na lamang yung pag-ibig ng Diyos. Sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos. Kung kayo ang Diyos, ibibigay niyo pa yung kaisa-isang bugtong anak po ninyo sa mga taong rebelde, balasubas, mga demonyo. Ako po siguro sa ugali ko, hindi. Kayo bibigay niyo po na binabastos kayo kung kayo ang Diyos, pero siya, binastos po natin siya, nagrebelde tayo, ganun pa man, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, sabi po dyan, no, sino mang sumampalataya sa kanya, upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus, ay hindi na mapahamak. Ano po yung mapahamak? Hindi mapunta ng impyerno. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat matanggal po sa isip natin ng Diyos, mabagsik po siya na kapag nagkamali ka, parang papanain ka o kikidlatin ka. Nakuha po natin yan sa mga matatanda ng bata tayo. Huwag ka bad boy, may turang kang kidlat. Alam niyo po yung mga ganon, di ba? So, na-instill po sa atin. If God is love, kahit po nagkakamali tayo, I'm not insinuating na iba po yung nagkakamali dun sa sinasadya mong magkamali o magkasala. Kahit nagkakasala ho tayo, mahal tayo ng Ama. Pero yung sinasadya mo, pinaplano mo pa, intentionally, deliberately, talagang gusto mong magkasala, ini-enjoy mo pa ang kasalanan, iba na po yun. Kademonyohan na po yan. Amen. Dapat po masalaya po itakya katamo. So ang una pong nagbigay po talaga ng ng unang example po the best example actually is God alone about selfless love. Na bagamat nagrebelde ang tao, bastos ang tao, binabastos ng mga taong ang Diyos. Hanggang ngayon, ba masasilab kayong California? Nasusunog ko, wala na akong balita mo naman. Wala na. Pero ilang araw tumagal.
Dahil binastos po nila ang Diyos. Ang mga bahay po doon magkakahiwalay, hindi po, sikit-sikit ka lupa kaya katakin. Kaya katangpikin ka, sikit-sikit na may silabing metong yamo eh. Because God is good po sa atin. Sa kanila, dahil binastos nila ang Diyos. Sabi nila, godless city daw ang Los Angeles. Kahit po malalaki yung bahay nila, bato, magkakahiwalay, puro green. Pero pag kumilos ang Diyos sa kanyang galit, pag tinanggal niya ang pag-ibig niya, grabe po. Pero sa mga nananampalataya po sa Kanya, kahit anong mangyari, magkamali ka man kapatid, huwag kang bibitaw kay Kristo, magkasala ka man, madapa ka man, huwag kang bibitaw kay Kristo, patuloy mong mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Number 2, the God kind of love is not self-centered because the God kind of love prioritizes the needs of others. Lang makayong mag-amen. Itong uri po ng makadiyos na pag-ibig po, inuuna yung pangangailangan ng iba. Philippians 2:3-8. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourself. Sabi niya, huwag kayong gumawa ng mga bagay na pang-sarili nyo lang, ambition nyo, or para sa pakinabang nyo lang, sa kayabangan nyo. No? Pero sa inyong, dapat sa pagpapakumbaba, mas isipin nyo yung, bigyan nyo ng halaga yung iba kaysa sa sarili ninyo. Salamat sa tahimik na... This is the Word of God. Ayan, ay ababasa yan. Nababasa po natin lahat. Natural lang sa tao po na unahin niya yung sarili niya kasi makasalanan po tayo. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ngayon upang mabago nga ugali po natin. Upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Upang maging kagamit-gamit tayo sa Diyos. Kaya sabi diyan, no, ang isipin mo muna yung kapakanan ng iba. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Huwag lang dun sa gusto mo lang, sa interest mo lang, sa pakinabang mo lang, kundi dun sa pakinabang ng ibang tao din. Amen. Halimbawa po, buta pong magpa-birthday tamo, sa birthday ho, ano ba yung magandang lechon. Habang nakapila ka na nung lalawin mo, hala ng balat. Hindi ho ba? Meron ba nag-isip sa atin, ay okay mo dyan ala ng balat siguro karetang mata sa presyon. Halimbawa na lang po sa pakwan, yung iba talagang kanyaman yung pakwan. Yung pakwan po siyang mapula-pula, malaki. Tapos, anong kukunin mo? Yung maputla o yung mapulang malaki? Ay, ito na lang maputla kasi para sa kanya na lang. Pero ito po yung tinuturo ng salita ng Diyos. O sige, kaya kanini, yung mapula ka mo. Ito po yung tinuturo ng salita ng Diyos. This is the God kind of love na dapat meron ho tayo. Amen ho ba? Alam niyo po, saan po natin madalas makita yan? Sa bahay, sa mga magulang. Yung tayo po mga magulang, kakainin mo na lang, tapos sabi ng anak mo, kakainin po ba ito? Kahit gusto mo pa, pero sasabihin mo hindi na. Para lang maibigay po sa kanya, hindi ho ba? Pero kung ikaw na magulang, kanakuya yan, ay lamaran ka. Hindi ho ba? Wala pong, hindi po matino yung ganong klaseng magulang na Wala pa ho tayong nakitang ganong magulang na, kanakuya yan, anak, mabating ka ken, kabating palak pa na 3 years old dyan mo. Ano pong klaseng ho yun, no? Verse 5, in your relationships with one another, ang sabi po dyan, have the same mindset. Yung sa ating relasyon, no? They have the same mindset as Christ Jesus, who, sabi po dyan, being in very nature God. Now, mag-post muna ho tayo dito. Dito pong iglesia ng Manalo, makiramdam kayo. Sabi dyan, yung kanyang anong yung nature sa, kalikasan. Salamat, Pastor Jun. Yung pinakakalikasan niya ay Diyos. Ang tanong, si Kristo, Diyos ba o hindi? Diyos. Sino nagsabi? Yan po.
yung kanyang kalikasan ay Diyos, sabi po niya. No, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Sinasabi po ito, nung nagkatawang tao siya. Diyos siya, pero hindi niya pinagmalaki na Diyos siya. Hindi niya tinakot ang mga tao na dumadagundong, kumikidlat, katulad po ng panahon ni Moses. No, bumuka ang lupa, kinain si Nakora, yung mga koratong baleleng, kinain po niya. Hindi po pinakita ng Panginoon, nung dumating po siya dito, hindi niya pinamalas na siya ang kapangyarihang Diyos. Kundi ang sabi po dyan, next verse, sabi dyan, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nagpakatao po siya. Naging tao po siya. Dito po siya nag-operate. Nagpakatao po siya at hindi po niya pinagmalaki. Now, sinasabi ni Paul ho dito, dapat ang mindset natin katulad natin ni Kristo. Bagamat siya'y Diyos, pero hindi niya pinagmalaki na siya'y Diyos siya. Then verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Nagpakumbaba siya by becoming obedient to death. Naging obedient siya sa Ama hanggang sa kamatayan, even death on the cross. Ito po yung attitude po natin na dapat. Sino ho tayo? Yung iba po sa atin, nag-graduate ka lang, meron ka lang bachelor's degree, meron ka lang lisensya, o baka yung iba sa inyo, doctor, lawyer, o ano man, kung minsan medyo mataas lang ang pinag-aralan mo, parang iba na ang tingin mo sa sarili mo. Ang sabi po ng Bible, the God kind of love, hindi po tayo ganun. Pagdating po natin sa langit, wala pong kwenta lahat ng pinag-aralan po natin. Amen. Pare-pareho lang tayo. Kaya ngayon pa lang, mag-practice na ho tayo, mahalin ang bawat isa. Naisipin po natin na mas higit ang iba kaysa sa atin. Kahit na mataas pa ang pinag-aralan natin. Amen. Di takla po rin mag-amen. Kaya po, ito pong ginawa po ni Kristo, no, na talaga pong, ang pinrioritize niya, alam niya, bakit siya nagkatawang tao? Dahil ang kanyang misyon, ang kanyang misyon hindi ito i-display ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang misyon, iligtas ang tao. Pagalingin ang tao, palayain sa pagkakaalipin sa mga demonyo, at bigyan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya sabi po sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. So hindi siya pumunta po dito hindi siya bumaba, hindi siya nagkatawang tao para i-serve po siya. Siya ang mag-serve at ibigay niya ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Helping others with their needs is only possible if you genuinely receive Jesus as Lord and Savior of your life. Sa totoo lang po, yung pong i-priority natin yung pangangailangan ng iba, mahirap kung hindi ka born again. Born again ka na nga, pero kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, parang inuuna mo pa ang sarili mo. Kaya nga po, araw-araw, nagpe-pray tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos upang mabago tayo at maging kamukha tayo ni Kristo. Amen. Pero imposible po kung hindi mo tinanggap si Kristo. Kasi po, kailangan mabago ka. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang na. Amen. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang luma mong pagkatao, kung dati ka mang makasalanan, rapist, magnanakaw, o anumang klasikang kriminal, wala nang lahat ng yon. Ikaw ay bago na, new person na, sabi po dyan. Bakit tinanggap mo si Kristo? The old is gone, and the new life has begun. Kaya kung ikaw ay born again, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay bago na dapat. Bago na ang ugali, dahil ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Amen. So tayo po ngayon, kung tayo binago na, we need to fulfill the law of Christ. Ano po yung law of Christ? Galatians 6:2. Sabi po dyan, carry each other's burdens. Magtulungan kayo sa bawat pagsubok ng bawat isa.
Lalo na sa ating pong mga kapwa Kristiyano. Kami po, naranasan po namin ngayon ho ito, no? Opo, maaaring pastor po ako, pero alam niyo ho, delikado pong buhay ng misis ko, siguro hindi po doon sa kasiyo po ng misis ko sa ito ho. Yung mag-asawa po na madaling araw na po yun, na dinala po sa hospital ang misis ko, kaya pala hindi na siya makatayo, no? Dengue na pala siya. Ako po, groggy na rin ho nun. Hindi ko na nga alam na sinundo na ho pala siya. Kasama po ang mga anak ko. At nakita ko po no, sa mga taga-Calvary, sa mga CU, lalo na po yung mga tumulong talaga po sa amin, yung talagang naging selfless po sila. Nagpuyat hanggang madaling araw po, hanggang kinabukasan. No, maasikaso lang po ang aking may bahay. Ako po wala na po talaga akong din lakas. Kaya nga po, kailangan tayong magmahalan. Kaya sabi diyan, carry each other's burdens. Kaya alam niyo ho, mahalaga yung meron kang CU. Sino po yung wala pang CU dito? Hatino ko ang CU? See you soon. Napakahalaga po. Pero warning po, may mga balasubas pong forerunner. Pag yung forerunner nyo, inuutangan kayo, puntalan nyo po. Panyagapang siya. Amen. Dapat po tayo mga forerunner, nagbibigay ng encouragement, alwaitang gumamit ka pa mong Diyos. Puntala na ako ng ginuke ka, kaya ka nung mamiya ka na ako. Lang marang. Demonyo! Kapag anak ka ng Diyos, alam niyo po kami, malaking gastos po namin, pero hindi namin, kasi naranasan na po namin, excuse po, 18 years po akong sakto nung lumabas po ako ng hospital ngayon, na nagda-dialysis. Naranasan po namin kahit gaano kamahal ang bill sa hospital, kapag nagtiwala ka sa Diyos, muli ka sobra-sobra pa. Kasi pastor ka eh. Alam niyo po, kwento ko lang po, madelayin po ito. Ang unang baby po namin, the CS po, misis ko, ako po, naniniwala ako gusto ng Diyos, maganda laging ano. Hindi ko po dinala po kung saan sa hospital. Sabi ko po noon, during that time, ang pinakamagandang hospital, ang AU. Sa AU, manganganak ang misis ko. Alam ko, normal. Ang sabi po ng ninang namin na OB is nasa 11,000 lang during that time. That was 1999 pa. Bigla pong na CS. Tapos na hospital, na emergency po ang panganay po namin. 1 week naka-dextrose po, nasa incubator. Umabot po ng more than 60,000 ang ano po namin. Ano pala po ako noon, worship leader at nasa minimum lang po ang aking sahod. Pero nasa Prudential Bank na po ang misis ko. Alam niyo po, dahil nagtatights na po kami noon, nasa 12% na, at nagtiwala po ako sa Lord, yung pong pera ko lang po noon na nasa bangko, nasa 20,000 lang. Pero nung umuwi kami, kahit nasa more than 60,000, sobra pa. I was not a pastor then. Ako lang ay isang ordinaryong Kristiyano nagtitiwala sa Diyos. Nang gusto ng Diyos sa akin, maganda ang kalagayan. Nasabi ko, Lord, sa iyo manganganak ang misis ko. Ibinigay po ng Lord, hindi kami ng utang. Nung umuwi pa kami, alam po ng misis ko ito. That was 1999. 25 years old pa lang po ako noon. Bakit po? Wala po sa pastor o ano yan. Nasa pananampalataya mo sa Diyos. If you believe na mahal ka ng Panginoon, kahit hindi ka pastor, kahit parang ordinaryo ka lang sa isip o sa tingin ng ibang tao, pag naniwala ka, hindi ka mang-uutang. Amen. Kaya kayong forerunner o member ng mga CU, tuknangan nyo, retang po, tampuntalan nyo pa, pinapasabi ng Diyos, kademonyohan yung babalitan ko mo. Hindi tama. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Napakarami po na, kulang po, kung pag-uusapan po natin paano nagsusupply ang Diyos po sa amin. Kulang po ang example lamang po yun. O itang kasalmi, baloy po ang kasalmi, ala akong dadalang pera, baloy po ito na. Binuklat nila po rin envelope. Sinobra pa. Batis asul pa ho nun. Tinatawanan kami ng sekretary, ngayon, nagpapakasal daw pala kami, wala kami pera.
Pero ang sabi ko, Lord, pagtapos ng kasal na ito ng ceremony, isusupply mo. Hindi po ako pastor nun. Gitarista lang po ako na may pananampalataya sa Diyos. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka magkukulang. Kung meron kang pananampalataya na mahal ka ng Diyos, hindi ka magkukulang, kapatid. Amen. But we also learn, kahit noong mga bata pa kami ng aking may bahay, nag-iumpisa pa po kami, we also learn na nagbibigay na po kami sa mission, sa youth. No, we've learned to be generous. Dahil alam po namin, the more you give, the more you will receive. Kapag tumutulong ka, prioritize mo, tinutulungan mo yung nangangailangan ng higit po sa'yo, ikaw kapag nangailangan, hindi ka magkukulang kahit kailanman. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Amen po ba? So I hope po na lahat po tayo, kung wala kayong see yung mga first-timer po, no, masarap pong yung mga forerunner, baka kulang pa yung member nyo, may mga first-timers po tayo. Magtulungan po tayo. Kapag inumpisan mong tulungan ng iyong kapwa, kapag ikaw ang nangailangan, kailanman hindi ka magkukulang. Hindi mo kailangan magpalimos. Walang anak ng Diyos na nagpapalimos. Kahit nung time na 24 years old, 25 years old po ako, nung mga pong yun, hindi po ako nagtawag na ako, pwedeng mangutang, hindi po. Nag-pray lang po ako, sabi ko, Lord, sinabi ng iyong salita, kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Linwal kami keng yung, sobra-sobra pa yung pera. Bakit po? Dahil tunay ang Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Praise the Lord. Now, dito po sa 1 John 3:16-18, sabi diyan, another meaning po, no? This is how we know what love is. Sa Tagalog po, dito natin malalaman kung ano ang pag-ibig. In other words, this is the definition of love. What is the definition of love? Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin, tayo rin dapat nakahanda tayong ibigay ang buhay natin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Salamat sa amen ni Pastor Jun. Puti ako mag-amen. Putang mga kailangan ko kanyan. Now, ang akala po natin dito, matita mo, Pastor, makanya, nakaya. No, tingnan po natin, no. Verse 17, if anyone, so, kanina po, yung verse 16, ito yung pag-ibig. Si Kristo, binigay niya yung buhay niya. Dapat ibigay na din natin ang buhay natin sa ating kapwa, lalo na sa kapwa mananampalataya. Now, if anyone has material possessions and sees his brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Nakuha niyo po yung ibig sabihin dito? To lay down our lives, yung una, very basic. Kung meron kang, kung meron kang ari-arian, meron kang blessing. To lay down our lives is suportahan mo sa blessing mo. Hindi naman yung bigay mo yung ito, yung puso ko. Sige, magpa-transplant ka. O retang batuyo, biyayo ka na. No, hindi. Not necessary galong. Pero siguro, there will be time na may ganon. Pero, ang sabi ni James dyan, very simple lang. To lay down our lives. Your material possession. May nangangailangan. Blessed ka. Why are you blessed? To be a what? A blessing. Kaya if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, pero wala kang awa, paano mo sasabihin na sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Verse 18. Sabi niyan, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Madaling sabihin na, ay kaluguran da. Ay kaluguran da ka, kapatid. Ay, nung kaluguran mo ko, sopan mo ko. Pagprida na ka mo. Maganda po yung prayer. Kaya ako sabi ko po, sa amin po mga pastor, lahat po kami, sabi ko sa kanila, pag aalis tayo ng bahay, magdadala tayo ng pera, hindi sakto, sobra. Bakit? Para po may sirain sa kanyo, at ikaw pa nilang baterya. Hindi po, kasi kung minsan merong tatawag sa iyo, Pastor, pwede may pag-pray kahit yung hospital. Pastor, pwede pag-pray.
Masakit siya. Alam niyo po, sabi ko sa mga pastor, ito po yung training po namin, bawat isa sa amin. Pag pinag-pray po natin, hindi lang natin dapat ipag-pray kung anong nasa bulsa po natin, ibigay po natin. That is true love. Kasi po, noon po, na-try ko na po ito, pinag-pray ko yung tapos umuwi ako, hindi ko binigyan. I felt, hipokrito. Sabi ko sa sarili ko, magbuhat sa susunod ka ako ganyan. No? Pero ang ginawa ko pala, binalikan ko yun. Kasi po, ang bigat po ng pakiramdam. Pera lang mo. Kung minsan sa iyo, ay, total, pag-pray ko na. Ngayon, parang, hindi po. Ang sabi po, maliwanag po dyan, to lay down our lives is to help our brothers sa kanilang mga physical needs. Amen po ba? Amen. Ito po talaga yung to lay down our brothers na tayo po'y magtulungan. Amen. Kapag ikaw naman ay tumulong, kapag ikaw ang nangailangan, siguradong tutulungan ka rin. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin rin sa iyo. Amen. Kaya tayo po, alam niyo po, bakit tayo may business, may trabaho. Alam niyo po in the Bible, alam niyo ang sabi po, para po makatulong tayo. One of the main reasons kung bakit tayo may business o may trabaho, may sahod, para makatulong. Ayaw niyo maniwala, ito po, Ephesians 4:28. Sabi po dyan, Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work. Huwag na kayong magnakaw, magtrabaho kayo, sabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, doing something useful with their own hands, that, ito po yung reason, that they may have something to share with those in need. Hindi sinabi ni Apostle Paul dyan, huwag na kayong magnakaw, no? Magtrabaho kayo para meron kayo para sa sarili nyo. But that is automatic, no? Automatic po yung siyempre, nagtrabaho ka, ikaw ang unang makikinabang. Pero yung pangalawang reason, bakit ikaw ay merong trabaho, merong kang business, wala na mag-amen nata kanini. Pastor Jack. Sabi niya, that they may have something to share with those in need. Kung bakit ka may trabaho, kapatid, bakit ka pinagpapala, bakit ka may pera, para meron kang ma-share. Amen. Naalala niyo po yung 3 points po natin na we are blessed to be a blessing. Na because God wants us to enjoy our blessing. Pangalawa, to share our blessings. Pangatlo, to support the gospel. Ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo ho, ang point number 2 po natin is prioritizing the need of others. Ano ba talaga ang pinakakailangan ng tao? Salvation, si Kristo. Kahit ibigay mo pa lahat ng pera mo, tinulungan mo siya, pero hindi mo pinakilala si Kristo, wala ding kwenta. Mamamatay siyang mapupunta ng impyerno. Pero binusog mo nga lang siya. Pinakain mo pero hindi mo binigay ang salita ng Diyos. People need Jesus. You need to speak about Jesus. Huwag na ho tayong mahiya. Amen. So salvation through Christ is what people need most. Sabi po sa 1 Corinthians 9:19-21, though I am free, I belong to no one, I have made myself slave to everyone to win as many as possible. Verse 20, to the Jews I became like a Jew to win the Jews. To those under the law I became like the one under the law, though I myself am not under the law, as to win those under the law. To those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but am under Christ's law. So as to win those not having the law. Now, let me explain ang binasa ko po dito. Ang sabi po ni Paul dito, sa mga Hudyo na under the law, na talagang naniniwala sa Torah, nagpapa-under the law ako. Now, ang dami pong ngayon sa law, no? Si Paul mismo bumabalik sa law, not for him to be saved. Para lang mawin niya yung mga taga-under the law. Kung baga kitang kaya, halimbawa, ating kang wiwin na iglesia ni Kristo, mamangantidtad. Di ka mamangantidtad. Mag-adjust ka. Di ba hindi pa yung kang, kanyaman, bala mo galang, wala pa ngayon niya pa yun. Kung ano po yung nakakatisod sa kanya, alam niyo po, during the 80s, dito po noon,
even 90s, ewan ko po ngayon kung meron pa, napaka-conservative po ng church. Kahit po yung pumunta ka sa sine, bawal. Ganun po kagrabe. No? Pero ngayon po, depende na sa pinapanood mo. Noon po, yung pumunta kayo ng sine. Ngayon po, ganun, no? Kasi siguro, ni Balud madalumdum. No? Dahil sa impyerno, madalumdum. Pero sabi niya naman ni Paul, sa mga hentil na walang law, kumakain sila ng baboy, kumakain din ako. Sabi ni Paul, para lang mawin sila. Anong sinasabi ni Paul dito? Kasi mahalaga na maipakilala ko si Kristo sa kanila dahil kailangan nila si Kristo. Tingnan niyo po yung kabalagaran po natin, yung mga naglalakad po. Every time na makita niyo po sila, ano pong nakikita niyo sa mukha po nila? They need Jesus. Wala silang kapayapaan, di tulad po natin. Ano pong mangyayari kung mananahimik na lang po tayo? You need to speak about Jesus. Kailangan po kung mahal natin ang kapwa po natin, we have the God kind of love from Jesus. Kailangan pinapakilala po natin si Jesus sa kanila. Because they need Jesus. People need the Lord. Amen. People need the Lord. People with God kind of love will always prioritize the needs of others. Sabi po dyan, especially the need to be saved through Christ alone. Yes, may pangangailangan physical ang ating mga kapatid. Pero higit na kailangan po nila si Jesus. Always remember that. Number 3, the God kind of love is not self-centered because the God kind of love has the power to love its enemies. Kung meron kang God kind of love, this God kind of love, kaya niyang mahalin. Kahit po yung umaaway, naninira sa'yo. Alam niyo po, yun lang pong loving your neighbor as yourself, napakahirap. What about loving your enemy, yung pong naninira sa'yo? Ang dami po, kagabi po, no? Alay, Pastor Is. Sabi niya, Pastor, kami sabihan, hindi man maka-stressin eh. Kasi po pinagbawalan po sila ni Daddy Bishop na i-stress po ako dahil yung pong aking endoscopy, pinadala po ni Bishop sa kakilala po niyang nasa medical field na ang unang po sa akin ay bakit nagdudugo po ako because of stress. Pero kagabi, sabi ni Pastor Ruiz, Pastor, hindi mamaka-stressin eh. Sabi na rin ng Luwang Church, makanyan yung sasabihan mo kanong makanino. Siniraan na naman po ako. No? Yung mga ganun. Pero ikayo mismo, balo, wala ako sinabing makanyan na ako. Kung tala niya. Pero wala po akong galit sa nasanay na po ako siguro. At dahil siguro po talagang naranasan ko po ang pag-ibig ng Diyos. Kahit sinong manira sa iyo, kaya mong mahalin. Kapag naranasan mo pag-ibig ng Diyos. Pag naranasan mo yung pong kapatawaran na galing sa Diyos, kahit sino pong manira sa iyo, mamahalin mo pa rin siya. And that is the God kind of love na binigay po sa atin. Dito po sa Luke 27:36, but to you, ang sabi po dyan, who are listening, I say, si Jesus po ang nagsasalita dito, love your enemies, do good to those who hate you. Kailangan kayo bang explain yan? Naliko niya po niya. Bless those who curse you. Makalaan mong i-bless. O kapatid, ay ni 1,000. Lord. Pray for those who mistreat you. Verse 29, if someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. Nakita niyo ba ito doon sa social media na merong sinampal, tapos binigay din niya yung niya? If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. Gawin niyo sa iba kung ano yung nais niyong gawin nila sa iyo. Verse 34, ang sabi po dyan, pakilipat na po. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Kung kayo yung nagpahiram, tapos nag-expect daw kayo ng repayment. O reta mapanutan kayo, no, kaburi kayo verse ini. Lamaran. Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back.
Hallelujah. Pero ito pong maganda, then your reward will be great. Ito ang pinakamaganda pa. And you will be children of the Most High. Ang sinasabi diyan, kahit naagarabyado ka, kung pinagpasa Diyos mo, ikaw ay pagpapalain at ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Magagawa lang po natin to dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po diyan, because He is kind to the ungrateful and the wicked, be merciful as just your Father is merciful. Hallelujah. Parang napakahirap po niyan, no? Pero madali lang po yan. Actually po, ang Diyos mismo, dati po, kaaway po natin ng Diyos. Pero, ano po sabi ng Romans 5:8? While we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo. Namatay na si Kristo, ibinigay na niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya sabi rin po sa Colossians 1, tapos sabi dito, Colossians 1:21-23, once you were alienated from God and were enemies. Tayo po yung mga kaaway ng Diyos in your minds because of your evil behavior, sa ating pag-iisip at saka po sa ating mga pag-uugali. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Ngayon, lininis na tayo, binigyan na tayo ng pinabanal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero, hindi po automatic yan, no? If you continue. Kaya walang one saved, always saved. One saved, continue being saved. Stay saved. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel. What is the gospel? Na dati kaaway tayo ng Diyos dahil sa katawan ni Kristong na nabayubay sa krus na lahat ng tumanggap sa Kanya. Lininis tayo, ginawa tayong banal. At ngayon ay tayo pinagbati sa Diyos. Ngunit dapat tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Ito yung tunay na gospel. Ito yung tunay na good news. Ito yung tunay na mabuting balita, sabi po ni Paul. This is the gospel you heard that has been proclaimed to every creature under heaven and of which I, Paul, have become a servant. Ito po yung dahilan bakit kaya din natin mahalin ang ating kaaway. Amen. Alam niyo po, minsan meron pong mag-asawa na nagpaano po sa isang pastor. Kakilala ko po yung pastor. Sabi po niya, Pastor, gusto ko na pong hiwalayin yung aking asawa. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, sinaaway ako. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, love your neighbor. So ginawa po rin niya. And then, pagkatapos po ng ilang mga panahon, binalikan na naman po niya yung kaibigan niyang pastor. Sabi niya, wala po talaga pastor kanya. Inaaway pa rin ako, tinuturing na po akong kaaway. Sabi ng pastor, wala na akong alam na iba ng verse sa Bible, kundi love your enemies. Kahit yung asawa mo, kung hindi tinuturing kang kaaway, love your enemies pa rin. Alam niyo po, this is how we are distinct sa ibang religion. Huwag niyong sabihin na yung sa Muslim o sa ibang religion kamukha ng Diyos natin. Halimbawa po sa Muslim, kung hindi ka naniniwala kay Allah, tinatawag tayong infidel, dapat tayong patayin. Pero ang Diyos natin, yung mga kaaway natin, hindi natin dapat patayin. Dapat nating mahalin. Kakaiba po ang Diyos po natin. God is love. Amen. God is love. The reason we can love our enemies is because He first loved us. Nasa 1 John 4:19 po ito, sabi diyan, we love because He first loved us. Kung totoo pong tinanggap natin ng Panginoon, kahit sino po, kaya nating mahalin. Kahit po yung kaaway po natin. Amen? Sino po dito ang mamahalin nyo kahit sino, kahit po yung naninira sa inyo? Ang sabi po sa binasa natin ngayon, your reward will be great, then you will become children of the Most High. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review po tayo. The God kind of love is not self-centered. Number one, the God kind of love comes from a holy God. The God kind of love prioritizes the needs of others. The God kind of love has the power to love its enemies. Ngayon pong
kahit papaano naintindihan po natin gaano tayo kamahal ng Diyos. Anong klaseng pamumuhay dapat meron tayo ngayon na ibalik sa Diyos? Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:15 before we take the Holy Communion, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves. Dahil namatay sa atin si Kristo, tayo pong ngayon, hindi na tayo dapat nabubuhay para sa ating sarili. But for Him who died for them and was raised again. Ikaw at ako, kapatid. Opo, pinagpapala tayo ng Panginoon. Siguro ang business mo ang ganda. But you should not live for your business, for money, for the material things in this world. Maganda po yan. Pero alam ko, we should live for Christ alone. Ang sabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by what? By faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. People with that kind of love should live for Jesus who loved us and gave Himself for us. Isa lang po ang buhay po natin. May mga member po tayo ngayon, halos araw-araw, linggo-linggo, ang dami po nating funeral service na mamatay. Meron tayong member, 40 years old, namatay in atake po. Ang sinasabi ko po, anytime pwede po tayong mamatay. We have only one life to live. And we need to live it for Jesus, who gave Himself for us, who loved us. Amen po ba? Kaya lagi niyo pong, I challenge you po, no? Let us be transformed by the renewing of our mind. Magmula po sa gabing ito, mabuhay tayo para kay Kristo. Lord, ano ang nais mong pagawa sa buhay ko? Lord, ano ang nais mong pagawa sa pamilya ko? Lord, nagtatrabaho ako sa kumpanyang ito. Ano ang nais mong gawin ko, Panginoon? Upang Ikaw ay aking mapaglingkuran. Serving You for all eternity. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.